Sa pagkamatay nitong DPWH secretary, may isa ring kinakabahan na baka isa rin siya sa ililigpit, mga kababayan. So, ano sa palagay nyo, itong si Cabral, itong si Catalina Cabral ng DPWH ay nagpakamatay at tumalon sa bangin or tinulak? Baka mamaya mga kababayan, baka mamaya tigok na, no? Kasi may window of opportunity mga kababayan. Sabi nung driver kanina, nakapag-check-in pa sila sa hotel, parang okay, kung paplanuhin talaga ang pagtigbak dito para hindi ito umimik Right? Kung paplanuhin ang pagtigbak dito, ma-execute ng maayos. Okay, sasabihin, pagdaan nyo dyan, sisitahin namin kayo para may police record. O ganun. O sige, dumiretso kayo. And then nag-check-in. And then kumain. Nasaan ang window of opportunity? Nung kumain sa labas. Malay mo, nilagyan na ng muscle relaxant. Kung hindi man, di ba, pampatulog or ano man. Kahit hindi lason. And then habang tulog sa sasakyan, ginurgur na. Or hinataw na ang ulo. Right? And then kapag in-autopsy, since nahulog sa bangin, ay di nabarog ang ulo nabagok sa bato or what? Natigok. Pero yung pala, bangkay na nung hinulog doon. Kasi doon pa lang sa behavior ni Cabral na umuupo doon daw at tumatambay at isang oras niyang hinayaang tumambay yung amo niya. Day! Imposible. Patingin ko ginurguri ito. Dahil nga nawawala yung laptop niya, 'di ba? Sinunog pa yung opisina. Hanap tayo ng bago natin puntahan itong balak ring tigukin. Dali. Di ba may nabalita yan? Teka lang. May po si Mahal na Reyna, so basahin natin mga kababayan. Eto ayan. Ex-DPWH Yusek Cabral tigok matapos mahulog umano sa bangin. Sigok na nang matagpuan si Maria Catalina E. Cabral, dating Undersecretary ng DPWH, matapos umanong hulog mula sa isang bangin. How convenient. I am not really convinced that. Ano sabi din Ang bilis. Past tense kaagad si Cabral, no? Mga akla, kalma lang kayo. Hindi po ito institutional coincidence lang daw, sabi ng Undersecretary for Sudden Silence. Ay, ganun ba? Nagkataon lang? 3 na yung natitigok, mga kababayan. May sa Sorsogon, meron sa Norte. Kapag masyado kang maalam sa flood control, budget insertions at mga milagro ng kabanang bayan, automatic ka nang i-enroll sa project, tahimik na. Project or off-plan, tahimik na. Walang baril, walang eksena, biglang nadulas, biglang inatake, biglang tapos na ang season. Ganun talaga pag ayaw ng gobyerno ng spoilers or loose ends. Or pwedeng kumanta or pwedeng bumaliktad. So, binanggit ko kanina na parang hindi na nag-antay na patapusin muna ang holiday season, so ginurgur ka agad or nagurgur ka agad, ano ba yan? Di malungkot ang magiging Pasko ng mga kamag-anak nito. Dapat si Cabral kung talagang kung ramdam niya na may banta na sa buhay niya, dapat ito ay nag-distribute na ng evidence. Mag-produce na ng mga copy ng documents proving na okay, kahit involved siya sa anomalya sa flood control, sino naman yung mga kasabwat niya? Or sino ang mastermind or kanino dineliver yung mga pera? Alalahanin nyo yung DPWH engineers, di ba, nagdi-deliver sa kung kani-kaninong congressman? So, engineer yun. Ito, undersecretary. So, marami itong alam. Sino yung pinag-deliveran? Ano ang mga pangalan? Sino ang may pinakamalaking kickback? Sino ang utak? Sino ang mastermind? Dapat kay Cabral, nag-ready. Kung ano't ano man, may bibigyan, kaibigan ko, best friend, or maybe ex-boyfriend para hindi talaga matrace, no? Or maybe malayong kamag-anak. Or maybe pinagkakatiwala, most trusted niyang tao. Pag may nangyari sa akin masama, ibigay mo ito kay Maharlika.
ibigay mo ito, i-email mo ito kay Harry Roque, ipadala mo ito kay Mark Defensor, i-email mo ito or dalhin mo ito sa Office of the Vice President or kung kanino man. Dapat ganun, dapat may contingency plan. Di ba worst case, dapat i-look forward mo yung worst case scenario na kung ano man ang mangyari or ina-anticipate. Hindi pwedeng mawawala ka na lang sa mundong ito nang hindi ka makakaganti, no? Wala kang revenge from the grave. Kaya tuso si VP Sara eh. Subukan nilang may mangyari sa akin, may gugurgur sa mga yan. Kahit ako dito ay natapilok at nalaglag sa bangin, si VP Sara, no, natapilok lang sa stage, ay, pag may nangyari masama kay VP Sara, may inusap na siya eh. Pag ako natigok, shock tayo yung tatlo. Right? Dapat ganun ang inisip ni Cabral eh. Kung ano't ano man ang masama sa akin ang nagpategi sa akin yung babaeng ahas. Yung tambaloslos. Sila ni Zaldico. Eh kaso mo si Zaldico bumaliktad na. So malamang tambaloslos. O sino yung secretary ng DPWH? Si Vince Dizon? Siya ba? Di ba may pinaltan? Bago na yung si Vince Dizon, di ba? Anyway, si Dean Chase po kasi, ayan, nag-post nga siya ng picture ni Cabral. Ito raw ang dahilan kung bakit hindi siya malimit mag-post, mga ate at kuya. Okay? Oh. This is why I have not posted in weeks. Linggo na pala ang nakakalipas. Ang huling post ni Dean Chase, yung picture niya with Mr. Tubig, no, yung pagkatangkad-tangkad na foreigner na mukhang kalaro ni Nangiwi Jr. at saka ni babaeng ahas sa California. Mukhang may iba pang kalaro yung mag-asawang bangag, mga kababayan. Mukhang may iba pa silang boy toy. Pag-uusapan natin sa susunod na live, mag-subscribe ka dyan. Kung hindi pa, this is why I have not posted in weeks. We will give you more details as the week progresses. Don't worry about me, I'm okay for now, sabi ni Dean Chase. Okay pa naman ako sa ngayon. Magbibigay siya ng mga detalye sa mga paparating na linggo. Hindi kaya si Dean Chase ang isa sa binigyan ni Cabral kung meron man siyang contingency plan, kung meron man siyang flash drive or USB na sinasabi, kung meron man siyang, di ba, memory card, kung saan nakasave yung mga documents, pictures, di ba? CCTV footage and whatnot. Ito, nag-deliver kami ng pera dito. Yan. Ito ang involved. Yes, ang babaeng ahas na yan. Involved yan sa anomalya dito. Ito raw ang dahilan kung bakit hindi nagpo-post si Dean Chase. Hindi kaya si Dean Chase ay nagtago para huwag magurgur? Kasi itong si Cabral, ayun nga, nakita, natigok sa bangin, nagtatrabaho ang mafia, sindikato. Right? Ang gobyerno ng Pilipinas ay sindikato. According to sino mga nagsabi niyan? Napakarami na. One is Karen Davila. There's another one. Nalimutan ko na. Sindikato raw ang buong gobyerno ng Pilipinas, mga atik, ang mga nasa posisyon. Sa tingin ni Dean Chase siguro, tinigok to. At kaya siya hindi nagpo-post ng ilang linggo na, ay baka may bumubuntot sa kanya. Right? May sumusunod na sasakyan, so hindi nagpo-post si Dean Chase kasi may naniniktik. Hindi siguro nag-o-online, right? Kasi baka mamaya pagka nakahagip ng wifi or nagbuhay ng phone si Dean Chase or whatever, matitrace. Baka nagtatago si Dean Chase, no? So, yan daw ang dahilan. Dahil nga baka may banta sa buhay ni Dean Chase. Or, nag-meet si Dean Chase at itong si Cabral somewhere, nag-usap. At baka nabigyan siya ng copy. Ano kaya nangyari? Mga kababayan, ano ang dahilan kung bakit hindi nagpo-post si Dean Chase? I think sa dalawa lang na bagay na yan, Either nag-iingat, baka magurgur, ato na may nagurgur nga, or maybe, sabi niya, magbibigay siya ng more details sa mga paparating na linggo, o paparating na araw, or sa mga susunod na linggo, baka may hawak siyang details, or information.
about sa anomalya sa flood control projects. Right? Not necessarily galing kay Cabral, kundi kung sino yung mga sangkot. Oh, hala. Ano kaya? Banggit ni Greco Bellica, mga kababayan, ito. So nakiramay siya. Si Greco Bellica ay isa rin sa mga appointees ni Tatay Digong noon. Nakikiramay siya sa pamilya ni Jose Cabral. She held all the records. Siya ang may hawak pala, mga ating. So, undersecretary ito USEC. Mababa ang rangko. Meron pang assistant secretary or ASEC. Di ba si Mocha ASEC yan? ASEC Mocha. Oh. Saan nga si Mocha noon? Sa PCOO ba yun? Or sa mga OFWs, right? ASEC Mocha. And then there is secretary. So yung bago si Vince Dizon, tingnan nga muna natin kung sino yung pinalta ni Vince Dizon. DPWH secretary. Okay. Eto. Si Villar, panahon ni Tatay Digong, Mark Villar, senador ngayon, no? 2016 hanggang 2021. Merong Roger Mercado, 2021 hanggang 2022. So isang taon lang, kulang-kulang isang taon. Manuel Bonoan. Ayan. Noong June 30 or pag-upo ni Iwi, hanggang noong August 31st ngayong taon. Pinalta ni Vince Dizon para, dahil nga na-involve na sa eskandalo, so September 1st, si Vince Dizon na yung pumalit. Yung hagard na at kasama ni Iwi doon na kumamkam ng tulay ng Davao. Si Manuel Bonoan, since na-eskandalo nga, so hindi kaya kasabwat kasi pag upo ni Iwi, siya na yung sekretary ng DPWH eh. Ay kaso mo na eskandalo. So ang ginawa siguro, para sabihin na may ginawa naman si Iwi, palta natin yan kasi involved nga sa eskandalo. Ganun ba 'yon? So maybe involved talaga, no? At para kunwari may ginawa si Iwi na tama, ay pinalta na lang yan ng kunwari matino yung ipinalit. Hindi kaya involved si Manuel Bonoan sa nangyari kay Cabral? Undersecretary yun, pero ang sabi ni Greco Bellica ay napaka-importante daw ng ng role ni Cabral sa nangyaring korupsyon, or importanteng tao siya dito. So hawak daw niya ang lahat ng records at sekreto ng DPWH na sistematikong nakawan. She knew, past tense na, who and how much allocables and kickbacks went to a legislator, mambabatas. This involves senators and congressmen. She had direct links to every one of them. So, ibig sabihin, through email, through phone number, so pwedeng may conversation, may mga call logs, right? May exchange of messages, may exchange of emails sa lahat ng mga magnanakaw. Kasi direct link daw eh. Pwedeng natatawagan, nasusulatan, na-email, right? And she knew how much everyone was getting. She was key to a lot of people going to jail. Yun naman pala eh. Maraming makukulong at pwedeng siya ang kumanta at siya ang nakakaalam kung sino ang dapat makulong. So, para ba hindi makulong, ligpit? And also, Dean Chase, isa rin sa maingay, di ba? Na nakaalam nung iskandalo ni Ma'am Shi sa Beverly Hills noong March 11 bago nakulong si Tatay Digong. So, kailangang iligpit si Dean Chase, mga ate at kuya? Naglilinis ng kalat. Anong sabi din ng they will say this is an accident, but we all know it's not, sabi ni Dean Chase. Kunwari aksidente nahulog, nadulas, whatever, or nagpakamatay, pero hindi raw yan. Smokes and mirrors, sabi ng aking ate. Cutting loose ends, yan sinasabi ko sa inyo mga kababayan, mafia style daw yan.
The driver, the mafia, what do you think? Just asking. Maybe good maleta. What if tumanggap ng maleta yung driver? For sure, malaki ang presyo ng ulo ni Cabral. Right? Hindi yan 1M. Baka hindi yan 10M. Baka 50 to 100M yan. Sino hindi matutukso? Kung mapakitaan ka ng, di ba? Pagkalaki-laking maleta na puno ng lilibuhin, hindi ka matutukso? Unless maprinsipyo kang tao. Maraming paraan para pabalik na rin yung driver. Right? Maybe may delay sa sweldo, maybe may magkakasakit sa pamilya, maybe may emergency gastusin, right? At hindi sapat ang sweldo, so mangangailangan, 'di ba? Maybe magkakasakit ang mga anak, gagawa ng paraan na magkasakit yung mga miyembro ng pamilya ng driver, o betchinin or what, or whatever, lagyan ng lason sa hangin sa loob ng bahay or what. Maraming paraan. At biglang mangangailangan ng pera, baka nagkasakit yung mga magulang ng driver, we don't know. Basta't mangangailangan siya ng pera. At kapag nagipit, what? Saan kakapit? Ay kung ang offer ay malaki, mali-maleta, what do you think? Kasabwat ang driver? At naglilinis ba ng kalat ang Iwi administration? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo. Huwag niyo kalimuting pindutin yung bell icon ha para every time na nag-upload tayo ng video ay may notification po kayo ng YouTube.